Hello, hello! Magandang araw sa inyong lahat! Kamusta kayo? Panibagong araw at samahan niyo na naman kami sa A Day in Our Life dito sa UAE. Eto nga pala yung kaganapan namin nung birthday ko. Pagkagising nga ni Little Don Saint, binati na nga rin niya ako. At dahil birthday ko nga, nag-ayos nga din ako sa araw ng aking karawan at para nga masabing maganda ako kahit isang araw lang. O diba, ganda-gandahan muna ang ate nyo. Sa Dubai nga pala kami magsa-celebrate ng aking birthday at syempre mamamasyal na nga din kami. Napaka-porma nga rin ng aking anak na parang binata na. Dala nga rin pala namin yung dalawang maleta namin dahil ipapaayos nga muna namin bago nga kami mamamasyal. Nasira kasi yung gulong at parang nga magamit pag-uwi namin ng Pilipinas, ipapaayos na nga din namin. 11 o'clock na nga pala nung bumaba kami at nag-pray nga muna kami bago naman kami bumiyahe. Syempre, dumaan nga muna kami dito sa may ADNOC para nga magpahangin ng aming gulong ng sasakyan. Malayo-layo din kasi ang biyabehiin papunta ng Dubai. Nagpatugtog nga rin kami dito sa loob ng sasakyan at grabe nga yung kilig ni Zayn na parang binigyan nga siya ng candy nung nag-play nga kami ng music. At syempre, kapag malapit na nga pala kami sa aming pupuntahan ay doon pa nga lang matutulog ang bata. Di ko alam kung anak ko lang ba yung ganito. Tapos kapag ka nabitin sa tulog, minsan nagmumuryo. Pero nung araw nga ng birthday ko ay okay naman at tulala nga lang siya. Hindi naman umiyak at okay naman ang mood. Una nga pala naming pinuntahan ay dito nga sa pagpapaayusan ng aming maleta. Ito naman yung isang maleta na mahirap na nga itulak dahil na-stack ng matagal at hindi na nagamit kaya naman kailangan nga lang lagyan ng rubber. Tapos ito naman ay kabibili nga lang namin to at nasira nga lang nung pag-uwi namin dito sa UAE. So bali babalikan na nga lang pala namin after 2 hours. Di naman nila pinabayad agad at pagkukunin na nga lang daw. At dahil magwa 1 PM na nga to, kaya naman dumiretso na nga kami dito sa Hot Palayok pagkatapos namin maibigay yung maleta. Nasa biyahe pa nga lang kami ay gutom na ako. Kaya naman kumuha na nga agad ako ng aking pagkain. Eat all you can dito, kaya naman talagang mabubusog ka nga dito. Ganito nga lang kami mag-celebrate ng aking birthday. Simple lang, kain lang kami sa labas at ganun din naman kapag ka nasa Pilipinas kami. Kapag ka tumatanda na, minsan parang ayaw mo na nga ding i-celebrate yung birthday mo. Minsan pa nga iniisip mo pa yung gastos tapos kinaumagahan pagkatapos ng birthday mo, tulala ka na dahil wala ka ng pera dahil nag-celebrate ka nga ng bongga. O diba? Pero kung kaya naman ng budget ay sige, go lang sa bonggang celebration. So ayun nga, at dahil birthday ko nga ayan, may pa-cupcake nga sila na may candle. Tapos si Zayn na nga din yung nag-blow ng candle. Syempre kapag ka may anak ka na, parang siya na nga din yung may birthday. Nakakatuwa nga din dahil ang saya-saya nga ng anak ko. Kumakanta-kanta pa nga siya dyan ng happy birthday. Pagkatapos naman namin kumain, nagbayad lang si daddy at ang batang makulit ay nakapag-recharge na nga sa pagkain kaya naman ayan na nga siya sa kakulitan niya. Di nga na naman siya mapakali at sabi ko nga sa kanya picturean ko siya pero ayaw nga niya. So pagkatapos naman namin kumain, dumiretso na nga rin kami dito sa aming pupuntahan. Malapit nga lang din pala to sa pinagkainan namin at pinagpaayusan namin ng maleta. Sa ilang taon na nga pala namin dito sa UAE, first time pa lang namin pumunta dito. At habang bata pa nga lang si Zayn, mas na-enjoy naming mamasyal kasama siya. Dahil pagdating ng araw, kapag ka nagbibinata na siya, baka ayaw na nga niyang sumama sa mga gala namin. Kaya habang bata pa nga siya, pinapasyal-pasyal namin at excited na naman kami sa mga susunod naming pupuntahan. So ayun nga, nagbayad nga pala kami ng ticket para nga makapasok dito. Tapos, kailangan mo nga ding iwan yung stroller dito sa baba. Pumila nga din kami ng napakahaba. Hindi nga pala kami nagbayad ng ticket para kay Zayn dahil wala pa nga siyang 3 years old. At bago naman kami pumunta sa taas ay may picture-picture nga rin dito sa baba. Napaatras nga rin dito si Zayn dahil dyan sa pauso. Pagpasok naman namin dito sa elevator, makikita mo nga rin dun sa labas. At eto naman yung may experience mo dito, yung maglalakad ka dito sa may transparent o dito sa may glass na kitang-kita mo sa may baba. Nung unang lakad ko nga dito ay napaatras talaga ako. Nakakalula din kasi. May mga bawal din palang gawin dito at sasabihin naman nila pagpasok mo. Nasa 150 meters high nga din pala itong Dubai frame at kitang-kita mo ang Dubai. Tapos dito nga rin kami nag-enjoy sa machine na pwedeng mag-picture-picture. Si Zayn naman ay tuwang-tuwa nga dito sa may basura na pinipindo. Daladala nga rin pala namin yung selfie stick namin kaya naman kami na nga lang yung nagpipicture. Tripod na selfie stick yung gamit ko. Nilalagay ko nga lang sa may gilid tapos kunwaring may kumukuha na nga rin sa amin ng video. O diba, buti na nga lang talaga't hindi nga ako nahiya nung araw na yan. Minsan kasi dinadala ko pero nahiya nga akong gamitin. So yun nga, bago naman kami bumaba, trinay nga rin namin etong souvenir. Naghulog nga lang kami ng tender hams at meron na rin kaming coin souvenir. Super na-enjoy nga
yan ni Zane at halos ayaw na nga din niyang iwan. Balisaglit nga lang pala kami dito at wala pa nga tayong isang oras ay bumaba na nga din kami. Syempre, bago naman kami lumabas ng Dubai Frame ay binili na nga rin namin yung picture namin. Paglabas naman ay meron nga ding park dito na pwedeng pagtambayan. Di din kami nagtagal dahil parang uulan nga kaya naman nagbayad na nga rin kami ng aming parkingan. Tapos, dumiretso na nga rin kami sa pinagpaayusan namin ng maleta. Bali si daddy na nga lang yung bumaba ng sasakyan at nagkantay na nga lang kami dito sa loob ng sasakyan ni Zane. Kinuha lang naman niya kasi yung maleta at nagbayad lang naman siya. Pagkatapos naman namin makuha yung maleta, dumiretso na nga rin kami ng Dubai Mall. May kailangan kasi akong bilhin sa Watsons. At shoutout na nga rin kay Annabelle na nakilala nga kami. Pagkatapos naman namin sa Watsons, dumiretso na nga rin kami dito sa may food court. May palaruan ng bata dito kaya naman dumiretso nga si Zane dito. Nakalibre pa nga ng rides ang batang to. So si daddy na nga lang pala yung bumibili ng pagkain namin tapos binabantayan ko na lang si Zane. At tinake out na nga lang din namin yung pagkain namin dahil malayo-layo nga yung biyabiyahiin namin. Sinamahan ko na nga lang din si Zane dito sa likod para nga mapakain ko rin siya. Tapos nung pauwi naman na kami ng Fujairah ay paambon-ambon na nga rin. Saktong-sakto nga nung pagtaas nga namin ng aming building ay doon nga rin bumuhos yung malakas na ulan. At pagpasok naman namin dito sa bahay, syempre si Zane ay motorbike nga agad. Ako naman ay food is life kaya naman andito nga ako sa kusina para kainin yung mga hindi ko nga nakain. O siya, paano? Yun lang muna. Sa susunod ulit. My best day, wow, for a face to pour.